So mga tol, matapos pong bigong masungkit ni Lemuel De Barbo ang WBA Asia Super Featherweight title sa laban niya kagabi sa Trinidad Benguet, kung saan tinalo po siya ng Hapon na si Muji-chan Nakagawa via technical knockout sa round 3. Duguan pala dyan si Lemuel De Barbo mga tol, pilas yung kanyang kilay. At dahil sa pag-aangas ni Lemuel De Barbo bago ang laban, nagsilitawan ngayon ang mga bashers ni Lemuel at binalikan siya. Pinagbabash nga po dyan si Lemuel mga tol. Isa nga po sa natuwa sa natalo si Lemuel De Barbo, ang kapwa niya boksingero na si unbeaten Jeff Santos na dating naghahamon din sa kanya. Tinawanan nga po ni Jeff Santos si Lemuel at expected na daw niyang matatalo si Lemuel via technical knockout. Panay nga din po post ng emoji ni Jeff Santos at sinabing ginawa daw pang sangga ni Lemuel ang kanyang muka sa kalaban. Napatanong pa nga po siya dyan, third round lang. So expected na po talaga na ganyan ang magiging reaksyon ni Jeff Santos dahil matagal na po silang nagbabangayan sa social media at nagkakahamunan pa. Maganda mga tol kung sila ang sunod na maglaban. Aabangan din po yan ng mga fans. Samantala, nagsalita na po itong si Lemuel De Barbo. Aniya, headbutt umano ang natamo niya sa kat niya sa itaas ng mata. Hindi rin umano siya satisfied at ang kanyang coach sa ginawa ng referee na ihinto yung laban. Hindi man lang daw siya binilangan. Strategy daw nila na pagurin ang kalaban. Natakot daw siguro ito sa late rounds. Baka maubos daw yung hangin. Pero ganun daw talaga. Babawi na lang daw siya. Pasalamat din daw si Nakagawa dahil nagsuffer daw siya ng headbutt sa early rounds at hindi man lang daw siya nabigyan ng chance na maipakita ang game plan nila. 10 rounds championship daw yung laban nila, katulad daw sa nagdaang laban niya noong June 27. Ganyan din daw dapat ang game plan nila, pero hindi man lang daw niya naipakita. At sa rules din daw ng boxing, kapag na headbutt ka at hininto, dapat daw no contest yan o kaya draw. Pero nakakagulat daw ang ginawa ng referee. Aminado naman si Lemuel na natalo siya sa early rounds, pero hindi daw siya na knockdown at hindi man lang daw siya nabilangan, kaya questionable daw yung pagkatalo niya ng stoppage. Lahat daw pwede mangyari sa late rounds at yun nga ang maipakita ang kanyang game plan at makabawi sa kalaban. Pero ganun pa man, gusto daw niya ulit makalaban itong si Nakagawa. Magkikita pa daw ulit sila sa itaas ng ring. Sa kabilang banda naman mga tol, upset po ang nangyari kay Dillian Capetillo sa kakatapos lang po ng laban niya. Undercard sa Lamont Rhodes Jr. versus William Cepeda. Knockout po kasi ang sinapit niya sa kalaban niyang si Juan Carlos Becerril. Pero panalo na po sana si Dillian Capetillo dahil na knockdown po niya itong kalaban niya sa round 2. Pero sa hindi po inaasahan na pagkakataon pagpasok ng round 3, tumama po yung kaliwa ng kalaban. Bagsak po itong si Capetillo. Tumayo pa naman po itong si Capetillo, pero kitang-kitang hilo pa rin siya. Kaya hininto na po agad ng referee yung laban. Dahil dyan mga tol, nakalasap na po ng unang talo si Capetillo sa professional boxing career niya. Bumagsak na po ang record sa 2 wins and 1 loss. Habang nananatili naman pong walang talo itong si Juan Carlos. Umabante na ang record sa 3-0. Matatandaan mga tol na itong si Dillian Capetillo ang batang sumasama dati kay Casimero at Manny Pacquiao sa training. At yung ama niyang si Jorge Capetillo, yun ang dating naging trainer ni Casimero.